Hindi kami nagkaroon ng video ni Papa sa vlog ko kaya naman ngayon ko siya gagawan. Hi guys! Welcome to Happy Tummy Vlog! Birthday ngayon ng Papa ko. Kung bago ka lang sa vlog ko, alam mong nasa heaven na siya. 74 na sana siya ngayon kung hindi lang nagkaroon ng pandemic at nauna siyang namaalam. Ngayong araw, ang bala ko ay dalhin siya sa simbahan at mag-o-offer ng pamisa. At pagkatapos, pupunta kami sa sementeryo kung saan nandoon ang himlayan niya. Magmi-meet kami ng mga kapatid ko at si mama para mag-celebrate. Gumising ako ng maaga para sa araw na to. Simpleng sakripisyo lang to. Kumpara naman sa sakripisyo ni Papa para sa aming pamilya niya. Noong namatay nga si Papa, may mga nahalungkat kaming sulat na siya mismo ang may gawa. Heto babasahin ko para sa inyo. Taong 1952 nang makakita ko ng unang liwanag ng araw. 7 taon ako nang unang pumasok sa eskwela. Pang-anim ako sa 7 magkakapatid. Sa hirap ng buhay ay halos hindi ako makapasok sa eskwela. Kulang sa pagkain, kulang sa kagamitan. Kung kaya sa edad na 16 ay nagliyas na ako upang humanap sa ibang lugar ng pagkakakitaan ng pera. Tumayo ako sa Laguna, sa bayan ng Kabuyaw. Nagtinda ako ng pandesal. Nag-houseboy sa isang tindahan ng yelo. Nagbibinata na ako. Nahihiya ako sa aking trabaho. Kung kaya ako ay nagpunta sa bayan ng Paite, isang bayan sa Laguna. Doon ay napasok ako sa isang woodcraft. At doon ko rin nalaman na mayroon akong talento sa arts. Gumaling ako sa pag-ukit. At dumayo ako dito sa Maynila. At dito na ako nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng mga anak. Kahit mahirap ang buhay, ay hindi ako sumuko. Ipinagpatuloy ang pakikibaka sa buhay. Nagsikap upang matupad ang magagandang pangarap. Hindi naman ako nabigo sapagkat ang anak kong 6 ay nakapagtapos na ng pag-aaral. July 7, nagdiwang ako ng aking ika-60th na kaarawan. At doon ko natanto na natupad ko na ang aking mga pangarap. Salamat sa Diyos. Salamat sa lahat ng mga biyaya. Nung nakita ko talaga to, sobrang iyak ko eh. Kasi parang naririnig ko yung boses ni Papa habang binabasa to. Mahilig talaga si Papa magsulat. Naaalala ko nung bago lang yung nabili niyang typewriter sa naglalako. Nagtitipa siya sa makinilya. Paisa-isang tipa. Ang ganda ng simula ng nasulat niya. Nakita ko yun kasi paulit-ulit niyang ginagawa. May mga scratch paper na nun. Sabi ng simula ng kwento niya, mag-aalas 5 pa lang ng umaga nang simulan ko ang aking araw. Naks, diba? Nakakabilib. Maganda ang sulat niya. Magaling rin kasi si Papa magbigay ng mga speeches sa events. Yung alam mong makikinig ka kasi may aral at laman yung mga sinasabi niya. Tapos may comedy rin. Siguro dahil mahilig siyang magbasa ng libro. Dati may mga naglalakong nakakariton na may mga dalang libro. Binibili ni Papa yung mga libro na yun at binabasa niya. Marami kaming libro sa literature. Mga kwentong kathang-isip. Doon ko nakilala sila Edrosa Matute, Luwalhati Bautista, pati mga interior designs na magazines. Binibili niya yun. Kasama na rin yung mga world history. Kaya magaling si Papa sa history at ang husay niya ring magkwento. Yung akala mo dadalhin ka mismo sa lumang panahon na yon. Kaya naman noong medyo tumanda na siya, tuwing birthday niya, lagi ako naghahanap ng mga literature books para mabasa niya. At hindi puro yosi yung inaatupag niya. Sa 40 years ng buhay ko na nakasama si Papa, nasaksian ko ang lahat ng sakripisyo niya. Ang simple ng pangarap ng Papa ko, pero nakaka-amaze na nakaya niyang itaguyod kaming lahat, 6 na babae. Lahat na pag-aral niya na pagtapos ng college. Pero kahit maliliit pa kami, laging proud si Papa ipakilala kami sa mga bisita niya o kainuman kapag sinusundo na namin siya sa umpukan. Ay, nandito ang anak ko. Yan ang sasabihin niya at hahaplusin ang ulo namin na parang tutang nilalambing. Growing up, my father was always present. Naaalala ko noong maliliit pa kami. Every Sunday, magsisimba kami, tapos pupunta kami ng Luneta. Suot namin yung nag-iisang pang-alis naming bestida na mapapalitan lang tuwing Pasko. Suot-suot rin yung masikip na sandals. Kahit paltos-paltos na ang paa ko noon, umaakyat pa rin ako dun sa malaking bahay na sapatos.
na bato dun sa circle. Tuwing Pasko naman, pupunta kami sa Cubao para manood ng COD. Yung Christmas on display, sobrang makulay at maliwanag ang mga ilaw na nag-aanyaya ng Paskong masagana. Tapos kakain kami ng hotdog on stick o kaya naman kakain kami sa Chinese restaurant. O order kami ng siopaw, pansit at kanin. Inuulam namin ang pansit at kakain ng nakakamay. 'Di ba? Walang pakialamanan. Gutom eh. Katulad ko, mahilig si Papa manood ng pelikula. Kaya nakalakihan naming manood ng mga Chinese movies, lalo na yung pelikula ni Bruce Lee, Jackie Chan at Jet Li. Natatandaan ko ang mga yon kasi may mga lumang pictures pa kami. Mahilig din si Papa kumuha ng mga pictures. Naalala ko, bumili siya ng camera. Nakalimutan ko na ang tatak, pero ito yung kinakasa ng isa't kalahati bago mag-shot. Gamit ko to. Gamit na gamit ko yon nung high school ako. Bumibili ako ng mga negative film. Tapos, pinapaprint ko pa sa Kodak. Nasira na lang siya nung fourth year high school na ako. Bakit kaya parang noon ang dali magbiyahe ng malayo? Kasi nung mga bata kami, dinadala kami ni mama sa trabaho ni papa sa Muñoz tuwing Sabado kasi sweldo. Tapos kapag uuwi na, dadaan kami sa SM City. Hindi ko maalala anong ginagawa namin doon, siguro naglalakad-lakad lang. Pero tanda ko, may isang pagkakataon na nagpunta kami sa isang kaibigan niya. May dala pa kaming andoks na binili namin sa kanto, malapit lang din doon sa bahay na pupuntahan. Doon na kami naghapunan. Gabing-gabi na nung umuwi kami. Maliit rin yung bahay nila pero alam mong mainit ang pagtanggap kay Papa. Pagdating ng linggo, sigurado, ang sarap ng ulam namin sa tanghalian. Tinolang manok. Pag malaki ang entrega ni Papa, tig-iisa kaming pakpak ng manok. Pero pag maliit lang, tig kakalahati lang ng pakpak. Sobrang sarap ng ulam, pawis na pawis kami pagkatapos kasi tanghaling tapat eh. Lalo na may sausawang patis at kalamansi. Ang sarap, paulit-ulit yun, linggo-linggo. Ang susunod na masarap na ulam tuwing Wednesday na. Kasi babali si Papa sa trabaho niya para pag uwi niya may andoks. Sa uri ng trabaho ni Papa, sa skills na meron siya, hindi niya yung pinagdamot. Ilang tauhan na ba ang tinuruan niya. At yung mga yon na masasabi kong ginagamit din sa trabaho nila, yung mga natutunan nila mula kay Papa. Alam niyo bang kinuha rin siyang instructor sa school sa Intramuros, yung Eskwela de Taller? Ang mga students niya ron ay mga taga Baseco, Tondo. Nagturo siya ng wood carving. Naisama niya nga ang husband ko doon one time. Tapos si Papa madalas daw nanlilibre sa mga students niya. Kasi mga walang pagkain eh. Hindi na yun bago para sa akin kasi likas ng generous si Papa at maawain. Noong si Papa ay nakakaluwag-luwag na kasi nagtayo na siya ng sarili niyang wood carving shop, doon siya nakapagpundar ng kung ano-ano. Madiskarte kasi si Papa eh. Pag wala siyang trabaho, pupunta siya sa mga designers. At pag uwi niya, may trabaho na siya kinabukasan. Ganun siya katindi dumiskarte. Mula sa pangungupahan sa maliit na kwarto hanggang sa nakabili na siya ng bahay. Nakapagpa-assemble rin siya ng sasakyan. Yung tama raw FX na parang stainless ba, yung walang kulay. Ganun. Nag-aral siya mag-drive, nagpaturo saglit sa professionals. Tapos nag-aral na siya mag-isa. Tanda ko noon isang summer, nagbabasa lang ako ng pocketbook. Aayain ako noon. Naksama ka drive ako. Ako naman sama, dala ko pa yung pocketbook. Ikot-ikot lang si Papa, kung saan. Wala akong pakialam, basta ako nagbabasa lang doon sa tabi niya. Kung saan rin kami nila ni Papa ng sasakyan na yon. Dala niya kaming lahat, Quezon, Batangas, Bulacan, Pangasinan, La Union, at kung saan pa. Pero ang matindi, laging may Segway si Papa. Gusto laging dumadaan sa mga kamag-anak. Nung medyo malaki na ako, minsan nahihiya na akong dumaan sa mga kamag-anak niya. Kasi baka isipin ng mga yun ay nagpupunta kami para makikain o manghingi ng pera. Ngayon ko lang na-realize ang totoong dahilan ni Papa kaya siya dumadalaw. Gusto niya lang balikan yung mga taong tumulong o nagkupkup sa kanya nung kabataan niya, noong walang-wala pa siya at nag-uumpisa pa lang sa buhay. Gusto niya ring ipakita na maayos ang naging buhay niya, na yung mga tinulong sa kanya noon nagbunga ng maayos. Kumbaga, worth it. Dumadalaw siya para tumanaw ng utang na loob. Kinikilala niya pa rin yung mga taong tumulong sa kanya. Kung noon siya yung tinutulungan, ngayon siya na yung nag-aabot ng tulong. Nung mamatay nga si Papa, doon namin nalaman na may mga tinutulungan pa pala siya na hindi alam ni Mama. Grabe ang pusong matulungin ni Papa.
Sa kanya ko naman na yung sobra kong tumulong na kahit maubusan na, sige pa rin sa pagtulong. Kahit tinatago niya pa kay mama yung mga tulong niya sa iba. Marami kaming similarities ni Papa. Naimpluwensyahan ako ni Papa sa maraming bagay. Ang dami-daming memories ni Papa na kasama kami. Kulang ang video na ito para makwento ko lahat yun. Kaya sa susunod na lang. Papa, happy birthday. Mahal na mahal kita. Hindi ako matatakot lumisan kung alam kong ikaw ang naghihintay sa akin. Sa langit na lang tayo muling magkita.